Praise God, praise the Lord. Yes, purihin ang pangalan ng Panginoon. Isang mapagpalang gabi at mapayapa sa atin pong lahat. Sa bawat dako na abutin ang tinig na ito, yun po ang ating dalangin sa Panginoon. Sa bawat nakikinig, ang gabay nawa ng Panginoon sa atin ang siyang manguna. Pagpalain at ingatan kayo ng ating Diyos na buhay at banal, makapangyarihan sa lahat. God bless po muli at sumasa atin ang live na pagbubulay ng salita ng ating Panginoon. At minsan pang tayo po ay magtatalakay ng mga bagay ukol sa ating pong pananampalataya na ating natutunan mula sa salita ng ating Panginoon. Kagaya nga po mga minamahal, sabi po sa aklat ng Filipos, sa 2 po ang talata ay sandali lang po yung ating puntahan. Sa aklat ng Filipos 2, talata ay talatang 5. Mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Ayan. Na siya, bagaman nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkus sinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Salamat sa Diyos. Ang ating Panginoon nagbigay sa atin ng halimbawa. Marami po tayong napapakinggan na mga nagtuturo na pag ikaw daw ay nabubuhay kagaya ni Kristo, ay mayroon silang sinasabing ikaw daw ay pagpapalain at hindi ka maghihirap na tulad ng ikaw ay isang masasabing nasa kalagayan dukha dahil ang Panginoon natin daw, si Kristo ay mayaman. Kaya pag ikaw daw ay like living Jesus, dapat makita sa iyo ang kagaya ka ng Panginoon. Kumbaga, nandoon yung makikita yung ikaw ay pinagpala. At yun daw ay isa sa mga katibayan na ikaw ay namumuhay. Namumuhay tulad ni Kristo. Yung ikaw ay masagana at hindi ka naghihirap, hindi ka yung sinasabi nila na mahirap ang buhay. Yon. Hindi dapat ganon. Sa kanila yon. Yun po yung aral na, may aral na ganon yung prosperity. Ano po? At yan po mga ngaral na mga preacher na yan, yun po ang kanilang pang-engganyo doon sa mga miyembro nila na in-encourage nila na mamuhay katulad ni Kristo. Dahil sa banal na kasulatan, sabi nila ay si Kristo daw ay mayaman. Kaya dapat daw ang mga kagaya ni Kristo, dapat daw ay mga mayayaman din o mayroong hindi mahihirap.
Ano po? Kaya yung aral na yon na sinasabi nilang ikaw ay yayaman, yung paniwala pa nga yung kasabihan na hindi mo kasalanan na ipanganak kang isang mahirap, pero kasalanan mo na mamamatay kang isang mahirap. So kung atin pong sundan yung kanilang mga kawikaan, mga kasabihan, kumbaga, lumalabas, mga minamahal ay kasalanan ng tao pag mamatay siyang isang mahirap. Siguro hindi malinaw sa kanila ito. Punta natin at ating basahin ulit. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagaman nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. At palibhasa'y nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Yung mabuhay ka kagaya ng Panginoon, hindi yung ikaw ay makita ang iyong pamumuhay na ikaw ay masagana sa mga bagay na material o ikaw ay isang mayaman, hindi yun ang tinutukoy na dito na mamuhay kagaya ni Kristo. Magkaroon kayo, ang wika sabi dito, ng pag-iisip. Dapat yung pag-iisip magkaroon daw, ang sabi ron, na ito na kay Kristo Jesus din naman. Paano ba tutulad sa kaisipan o paano ba magkaroon ng kaisipan tulad ni Kristo? Kung gusto natin na maging katulad ng Panginoong Jesucristo, ano ang makikita? Ang sabi rito na siya, palibhasay na sumpungan sa anyong tao, siya nagpakababa sa kanyang sarili. Dapat yun, magpakababa sa sarili at magmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Yun ang sinasabi na dapat maging katulad ka ng Panginoon. Magmasunurin hanggang sa kamatayan. Hindi sinabing magpayaman o kaya bilang patunay na ikaw ay namuhay kagaya ni Kristo, ay dapat pinagpala ka at sumagana ang buhay mo. Yun ang isang batayan nila na ikaw ay namumuhay nga kagaya ni Jesus, kagaya ni Kristo. Ayan pong mga aral na yan, mag-ingat po kayo mga kababayan. Mag-ingat po kayo sa mga ganyang turo, ganyang aral. Pinagmumulan ko minsan ng sama ng loob yan. Kasi pag hindi umaman, nagkakaroon ng mga tanong, bakit Lord, naglingkod naman ako sa iyo? Bakit Lord, sinunod ko naman yung utos mo? Bakit hanggang ngayon mahirap pa rin ang buhay ko? Bakit hindi pa rin ako yung mayaman? Kaya kita nyo po, nandyan yung kaisipan. Siguro hindi yan sumusunod. Dito kasi si Kristo naging masunurin hanggang sa kamatayan. Kung nais mong maging tulad ni Kristo, magmasunurin ka. Kagaya ni Kristo. Hanggang sa kamatayan. At saka magpakumbaba kasi siya nagpapakababa Kaya gusto mong matulad kay Kristo, magpakumbaba ka. Pakababa at magmasunurin. Kaya nga sabi ng Panginoon, mag-aral kayo sa akin. Kay Kristo ka mag-aral. Anong pag-aral mo kay Kristo? Kung paano siya namumuhay. Tutularan mo siya kung paano siya namumuhay. Masunurin siya. Nagmasunurin siya hanggang sa kamatayan. Nagpakababa siya. Nagbibigay lugod siya sa Diyos. Yun po ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kung totoo yung sinasabi nila na hindi kasalanan na ikaw ay ipanganak na mahirap,
kasalanan mo raw pag ikaw ay namatay na isang mahirap. Lumalabas sa kanila ay hinahatulan nila ang isang taong hindi yumayaman na naglilingkod sa Panginoon na makasalanan. Dahil dukha siya o kaya isang mahirap na tao lamang. Sabihin natin hindi masagana yung kanyang pag-aari sa mundong ito. So sasabihin na ba natin na sila ay makasalanan dahil hindi sila yumayaman? Dahil kasalanan daw nila pag mamatay na isang mahirap. Basahin nga natin ang aklat ng Santiago 2 talata po ay 5. Dinggin ninyo, mga minamahal kong kapatid. Hindi baga pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanglibutang ito upang maging mayayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga nagsisiibig sa Kanya. Ngunit, inyong niwalang puri ang dukha. Tingnan niyo niwalang puri ang dukha. Sa kanila kasi pag dukha kang mamatay, makasalanan ka, may kasalanan ka. Kasi bakit ka namatay na isang mahirap? Sabi dito, niwalang puri ang dukha. Hindi dapat ganun pala, no? Hindi baga kayo'y pinahirapan ng mayayaman at sila rin ang kumakaladkad sa inyo sa harapan ng mga hukuman? Hindi baga nilalapastangan nila yaong marangal na pangalan na sa inyo'y itinawag? So kapag kadukha ang kapwa mo, huwag mo siya hatulang makasalanan dahil dukha siya. Kasi sasabihin natin, bakit pumayag kang dukha? Ano po? Sabi nila, kapag ikaw ay namumuhay kagaya ni Kristo, pagpapalain ka, payayamanin ka. Ano po? Yun ang kanilang turo payayamanin ka pag ikaw ay namuhay katulad ni Kristo. Kung makasalanan pala yung namatay na dukha, di si Kristo na yung unang makasalanan. Dahil si Kristo, ipinanganak na hindi mayaman, namatay siya na hindi rin mayaman. So lumalabas mali ang turo at yung mga kasabihan ng mga tao na hindi mo kasalanang ipanganak ang isang mahirap. Pero kasalanan mong ikaw ay mamatay na isang mahirap. Di si Kristo pala, namatay din naman siyang mahirap pa rin sa mundong ito. Sa physical na kalagayan, hindi naman siya mayaman. Namatay siya na, sabi nga, alipin. At nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Hindi siya yumaman, pero masunurin siya. Pero, nasaan bang kayamanan ni Kristo? Kung si Kristo'y mayaman, nasaan bang kayamanan ni Kristo? Kung ang mga lingkod ng Diyos ay talagang may kayamanan, nasaan bang kalang kayamanan? Hindi rito sa lupa ang batayan ng pagyaman para masabing ikaw ay nasa Diyos o ikaw ay katulad ni Kristo. Dahil kung katulad ka ni Kristo, di ibig sabihin, dapat katulad ka ng buhay ni Kristo na hindi nagpayaman dito sa lupa. Oo nga si Kristo'y mayaman, hindi ang kayamanan niya nandito sa lupa. Kaso lang, ang kanilang ibig sabihin ng ikaw ay pagpapalain at katulad ni Kristong mayaman ay dito sa lupa. Kaya kita mo sila, punong-puno ng mga alahas, para ipakita na sila ay mayaman at talagang yung kanilang mga pananamit ay napakamahal ang halaga kung saan-saan pa nanggagaling. Tayo, makakita lang tayo ng magandang damit sa ukay-ukay, okay na yon basta maayos at basta may kabanalan. Pero sila, ang mamahaling mga damit dahil anak daw sila ng Diyos. Pag anak ka ng Diyos, dapat hindi ka mahirap.
Dapat mayaman ka. Anak ka ng Diyos eh. Anak ka ng may-ari ng langit at lupa. Anak ka ng may-ari ng lahat ng mga bagay. Kaya dapat daw, ikaw ay mayaman. Hindi ka naghihirap kasi yung Diyos mo, mayaman. Ay bakit si Kristo? Ito, babasahin ko yung sa aklat po ng Mateo. Tingnan nga natin, mukha yatang hindi nila nababasa to, 8:19 ng Mateo. At lumapit ang isang eskriba at sa kanya'y nagsabi, Guro, susunod ako sa iyo, saan ka man pumaroon. At sinabi sa kanya ni Jesus, may mga lungga ang mga sura, at may mga pugad ang mga ibon sa langit. Datapwat ang anak ng tao ay walang kahiligan ang kanyang ulo. Mayaman ba si Kristo? Saan niyo naman nabasa sa Biblia na si Kristo ay mayaman dito sa lupa? Ang kayamanan ni Kristo dito sa lupa. Tingnan niyo, kabaligtaran sa kanilang turo eh. Kasi ang pagpapala na sinasabi nila ay obvious naman eh, na ang tinutukoy ay dito sa lupa eh, na yayaman ka. Yun yung ibig sabihin nila eh. Kasi hindi nila nakikita ang kayamanan ng mga tunay na anak ng Diyos. Kasi ang kayamanan ng mga tunay na anak ng Diyos, mayaman sa pananampalataya, sa mabubuting gawa, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yun yung kayamanan nila. Hindi yung kayamanan na nakikita dito sa lupa na kagaya ng mga marami kang kotse, maganda ang bahay mo, naka-aircon ka, at naka-foam yung mga higaan mo, mga ganyan. Tapos, kompleto, ganyan. Kaya marami kang pag-aari sa mundo, living like Jesus na ba yun? Sabi nga ni Kristo dito, sabi nga ng Panginoon dito sa binasa natin. Anong sabi? Sumunod ka sa akin. Ito, sa talatang 20. May mga lungga ang mga zura, at may mga pugad ang mga ibon sa langit. Datapwat, ang anak ng tao ay walang kahiligan sa ang kanyang ulo. Kasi may gustong sumunod sa kanya eh. Kaso lang, saan naman niya patutuloyin? Saan naman niya patitirahin? Siya nga eh. Tingnan niyo, mga kababayan. Mag-isip naman po yung mga nangangaral ng yung prosperity preacher. Kita niyo mga minamahal, naintindihan kaya nila? Kaya nga sabi ng Panginoon dahil sa gustong sumunod sa kanya eh. Sabi, Guro, susunod ako sa iyo, saan ka man pumaroon. Akala siguro niya eh, baka si Kristo eh, may magandang tuluyan, mayroong magandang ganito, katayuan. Kaya inunahan na siya ng Panginoon. May mga lungga ang mga sura at may mga pugad ang mga ibon sa langit. Datapwat, ang anak ng tao, siya yon, ay walang kahiligan ang kanyang ulo. Tingnan nyo. At ang isa naman, sa kanyang mga alagad ay nagsabi, kanyang alagad ha, isa sa kanyang alagad na ito ha, ay nagsabi sa kanya, Panginoon, tulutan mo muna akong makauwi at mailibing ko ang aking ama. Datapwat sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin at pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. Tingnan niyo mga minamahal. Kumbaga, pag sumunod ka kay Kristo, hindi yung kung ano-ano pa ang mga bagay na maaaring magiging hadlang para mawala ka o maliban ka o makakaliban ka sa pagsunod sa Panginoon.
Kaya nga, sabi ng Panginoon, pabayaan mo. Ama na po ang pinagpapaalam niya dito eh. Di ba tayo? Maraming tao, di ba? Na sa pagpapahalaga sa mga kamag-anak, lalo kung kamag-anak o ama, ina ang namatay, ay ano sila no? Hindi pwedeng hindi ka makikilibing dahil masama ang sasabihin nila sa iyo, anong uring anak ka, ganito. Kay Kristo kasi, hindi naman si Kristo masamang tao, pero kita niyo po si Kristo. Pabayaan mo, nailibing ng mga patay, ang kalang mga sariling patay. So makikita natin dito, no? Parang kung tingnan natin, wala man lang ka-concern ang Panginoon. Minsan lang naman sanang gawin ito ng kanyang alagad, hindi man lang pinagbigyan. Ano po? Baka sa panahon natin ngayon di ba? Maraming Kristiyano daw, sabi ganyan, pero pagdating sa pagsunod, maraming dahilan. Maraming dahilan pagsunod sa utos ng Diyos. Hindi committed sa Panginoon. Pagdating sa paglilingkod, talagang maraming mga dahilan, mga mild na dahilan, ayun, at hindi na magagawang sumunod sa Panginoon. Katulad pala nito, alagad na alagad na. Yung minsan lang namang ilibing yung kanyang ama. Ano ba namang pagbigyan naman ng Panginoon, di ba? Kahit minsan lang, di naman lagi. Pero tingnan nyo, kahit ni minsan, anong sabi ng Panginoon? Pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. Aba, antindi Iba kapag ginawa ng mga ngaral ngayon yan sa panahon ngayon, iba na ang sasabihin. Ano po? Iba na ang sasabihin. Ano ba namang klaseng pastor yan? Sarili mo ng ama, di ba? Minsan lang naman, hindi ka naman titigil sa paglilingkod, hindi ka naman ayaw aalis sa paglilingkod, hindi ka naman, marami nang sasabihin yan. Pag si Kristo, talagang diretsahan si Kristo. Pabayaan mong ilibing ng mga patay, ang kalang sariling mga patay. Para bang sinabi ni Kristo, hayaan mo sila. Sumunod ka. Ang pinapaalam dito, ama Hindi man basta sinasabing kapitbahay. Hindi man sinabing, Panginoon, di mo na ako susunod sa iyo at libing ng aming kapitbahay. Kailangan nandoon ako. Kakahiya naman. Di ba? Kaya naman, nakasabihin lang, hindi man lang, di ba? Pero ito, ama talaga ang ipinapaalam Alam mo niya naman siguro pagka-ama. Napakahalagang halaga yan sa isang pamilya. Minsan lang naman magkaroon ng ganong kalagayan, no? Pero ang sabi talaga ng Panginoon, direktahan, ano po, pabayaan mo. Hindi man lang siya pumayag, hindi man lang niya sinabing, sige, minsan lang naman sige, umuwi ka muna. Pagkatapos doon, saka lang ka sumunod sa akin. Hindi. Talagang hindi siya pinagbigyan ng Panginoon sa salitang ito. Sinabi sa kanya, sumunod ka sa akin at pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kalang sariling mga patay. Yan aral. Aral yan ng Panginoon. So, narinig natin ang aral ng Panginoon. Kung halimbawa yan ay marinig ninyo sa inyong mga ngaral, ay sisiguruhin ninyong wala kayong sasabihing masasama. Di ba? Napaka ng Panginoon, talagang pagdating talaga sa pagsunod, ganun na ganun siya. Kaya nga ang sabi, nagmasunurin siya hanggang sa kamatayan. Oo, hanggang sa kamatayan sa krus. Ganon dapat mabuhay kagaya ni Kristo. Yun ang sinasabi dapat na living like Jesus. Hindi yung
ikaw ay living Jesus, yung sinasabing mamuhay kagaya ni Kristo. Kapag sinasabi ay kailangan makakita sa iyo sa pamamagitan ng iyong mga pag-aari, sa iyong mga bagay na naririto, kailangan masagana ka, maganda damit mo, mamahaling damit mo, kutsi mo, mamahaling kutsi mo, mamahalin ang mga gamit mo, mga hindi pipitsugin ang mga baso mo, mga kutsara mo, mga kaldero mo, hindi mga pipitsugin ang mga damit mo, talagang may halaga. Grabe. Yan ang mga ngaral na materyoso. Materyoso talaga yung mga ganyang mga ngaral. Hindi yan mga katulad ni Kristong mababa. Kasi kung pagbabatayan natin ang salita ng Diyos ito, sa aklat ng Hebreo, isa pa, dadagdag ko to. Aklat ng Hebreo 11. Talatang 25. Tingnan yung buhay ni Kristo. Hindi yumaman si Kristo sa lupa Sa lupa yung sumagana ang kanyang pag-aari sa lupa na yumaman siya. Na pinili pa ang siya'y tampalasanin, si Moises ito, 24. Sa pananampalataya nang lumaki na si Moises, ay tumanggi siyang tawaging anak ng anak na babae ni Faraon. Na pinili pa ang siya'y tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos, kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala, na inaaring malaking kayamanan. Alin? Ang kadustaan. Nino ito? Kadustaan ni Kristo. Tingnan niyo si Kristo. Nadudusta pa Yan ba'y sinasabi nila? Living like Jesus? Si Kristo nga hindi nga nakilala ng mga tao na siya isang hari dahil sa kanyang katayuan na hindi man lang siya anyong kapanipaniwalang hari. Isipin nyo. Tapos sabihin, yung mga zura may mga lungga. Tapos mga ibon, mayroon silang mga pugad. Pero siya, walang kahiligan ng kanyang ulo. Tapos sabi rito na pinili, inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Kristo kaysa mga kayamanan ng Ehipto. Dalawa ito. Yung kadustaan ni Kristo, yun itinuring na malaking kayamanan ni Moises. Pero yung kayamanan ng Ehipto, itinuring niyang kayamanan ng nagsisikupas na kaligayahan ng pagkakasala. Nabaligtad, Yung kadustaan ni Kristo, tinuring ni Moises na kayamanan sa kanya. Pero yung kayamanan sa Ehipto, dahil siya isang prinsipe, yung kayamanan sa Ehipto, tinanggihan niya. Dahil yun yung kayamanang nagsisikupas na ang dulot ng kaligayahan, kupas din, pero sa pagkakasala. So, mas tunay na kayamanan yung kadustaan ni Kristo kaysa kayamanan pala sa lupa. Kaya pala sabi ng Diyos doon sa isang mayaman, ikaw na hangal, sa gabing ito'y, kunin ang iyong buhay. Ang iyong kayamanan mapapasakan kanino kaya? Ganyan nga ang nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili at gayon may hindi mayaman sa Diyos. Ang tunay pong kayamanan ay mayaman ka sa Diyos. Hindi yung mayaman ka lang sa iyong sarili dito sa lupa. Bakit sarili? Kasi sarili mong kayamanan yan Pero yung mayaman ka sa Diyos, yun yung tunay na kayamanan na nais ng Diyos na magkaroon tayo. Hindi natin
hatulan yung mga dukha na sasabihing makasalanan yan dahil hindi sila nagsikap, o sasabihin natin okay lang sanang ipanganak ang isang mahirap, hindi mo kasalanan yan. Pero pag namatay kang isang mahirap, kasalanan mo na yan. Tingnan yung pandaraya ng diablo niyan. Yung espiritu, mga minamahal ng kaaway, yan yung nasa loob ng kawikaan na yan. Ay bakit hindi si Kristo ngayon? Bakit hindi naging halimbawa si Kristo sa ganong bagay? Siya yung tutularan natin Aklat ng Pedro 1. Ito, sa unang Pedro, sa 21, 1:21. Saglit lang. Una, ikalawa. Sa ikalawang Dos Pedro pala, unang Pedro 2, sa unang Pedro, kalawang kabanata, at sa kapitulo 2 at dito po sa versikulo 21. 20 na. Sapagkat anong kapurihan nga? Kung kayo nang nagkakasala at kayo tinatampala, inyong tanggaping may pagtitiis. Ngunit, kung kayo'y gumagawa ng mabuti at kayo'y nagbabata, ay inyong tanggapin na may pagtitiis. Ito'y kalugod-lugod sa Diyos. May mga pagbabata, may pagtitiis. Ano po? Sapagkat sa ganitong bagay kayo tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y magsisunod sa mga hakbang niya. Ayan, tutulad ka kay Kristo. Susundan mo siya. Kung susunod ka kay Kristo, ikaw ay mayaman, si Kristo hindi naman sa lupang ito, ay hindi kayo magkapareho ni Kristo. Kumbaga, hindi naman mayaman. Yung pagpapala kasi, hindi lang po yan sa material, na ay akala ng iba, kailangan ay makita sa iyo na anak ka ng Diyos. Dahil ang Diyos, siyang may-ari ng lahat ng mga bagay. Kaya ang Diyos daw natin ay mayaman. Kaya dapat mayaman ka. Bakit hindi ka mayaman? Bakit mahirap ang buhay mo? Ibig sabihin, hindi ka nabubuhay. Ayun na, hinahatulan nila. Hindi ka nabubuhay kagaya ni Jesus. Bakit si Jesus hindi naman yumaman sa material dito sa mundo? Ano po? Kung tutularan mo, hindi ka magyayaman, hindi ka magpapayaman ng mga bagay dito sa lupa. Pero, pwede kang yumaman sa isang banda. Kaya lang, ang kayamanan mo ay sa pananampalataya, sa pagsunod, sa mabuting gawa. Yun yung kayamanan mo dito. Pero hindi talaga dito sa lupa yun iniimpok Doon sa langit yon. Yung paggawa mo ng mabuti rito, pagsunod mo sa utos ng Diyos, yung pagiging mabubuhay ka sa pananampalataya, yun yung pag-iimpok mo ng kayamanan. Pero hindi dito yon. Sa langit yan. Kasi gusto ng Panginoon, sa aklat ng Matthew, doon ka mag-impok kasi walang magnanakaw doon. Walang tanga, di ba? Walang kalawang, walang makakakuha yung iyo talaga yon. Pero sa langit mo yun, iniipon. Makukuha mo yun pag nandoon ka. Paano kung dito ka nagtipon? Tapos itong mundong ito'y wawasakin lamang ng Panginoon. Ang mundong ito'y pupugnawin lamang sa matinding init at susunugin. Ay di kasamang tupok yung kayamanan mo. Yung magandang damit mo. May mga alahas-alahas ka pa. Kaya mga kababayan, huwag tayong materyoso. Kasi minsan yung pagiging materyoso,
nakakabutas yan ng kaaway, nabubutasan ka ng kaaway, kaya minsan nagiging ang tao Yun ang isa sa mga dahilan kung bakit ang tao ay nagmamayabang, nagmamataas. Ano po? Mas pipiliin kasi ng Diyos yung kung paano kang maging mababa. Kaya kung minsan, inaalaw ng Panginoon na mas pipiling nandyan ka sa kalagayan na hindi kayo mayaman para ikay magpakumbaba. Kung minsan may mga tao hindi Lord, pag ako yung mayaman, tutulungan ko lahat ng mga ganito, ganyan, ganito, ganyan. May mga sinasabi siya. Nung yumaman nagbago ang isip. Hindi naman pala gagawin. Kaya alam ni Lord kung minsan tayo, may mga taong pagdating sa ganyang bagay, mahina. Kaya minsan hindi tayo hinahayaan na malihis, masinsay. Kapag ikaw may kayamanan, baka mag-iba, mapagbago ka. Yan ang sinasabi, mag-ingat ka na baka iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos sa hindi mo pagsunod sa kanyang mga utos. Baka nakapagtayo ka ng magandang bahay, dumami yung mga bakahan, ganito, kayamanan, ay magmataas ang iyong puso. Di ba? Kaya kaya pala mas pinili ng Panginoon na siya'y magiging dukha na lang o isang alipin na lang habang narito pa siya sa lupa at hindi niya kinarer yung buhay sa pagiging isang prinsipe sa makamundong bagay na nagsuot ng damit ganito, maganda, magagara. Tayo kasi mga minamahal, hindi naman natin kailangang magsuot ng mamahaling damit. Kung ang sinasabi doon damit na may kahinhinan, damit na may yung makadyos na pananamit. At yung pamumuhay na sumusunod ka sa Diyos. Sa iba kasi, walang pakialam kung anong damit. Bahala kung anong gusto mong damit. Di dapat hindi ka na nagdamit kung ikaw ang mamimili ng damit. Kasi sa ibang mga church, sila ang mamimili kung anong gusto nilang damit. Ang Diyos nga hindi naman sila ang pinapipili. Sa simula't simula, ang pumili ng damit, tao, pero hindi pumayag si Lord. Diba? Anong ginawa nila Dan at Eva? Diba? Kumuha sila ng panapi, apron, or mga dahon. Pero, sila ang pumili noon. Pero, sa tingin nyo ba, ang Panginoon ay pumayag doon sa kanilang piniling kasuotan? Hindi. Hindi naprubahan ni Lord yung kanilang napiling suot. Si Lord mismo ang nagdisenyo ng kanilang pananamit. Gumawa si Lord ng pananamit at talagang ginagamit pa yung balat ng hayop. Ibig sabihin talagang si Lord ang dapat pumili ng magiging damit mo. Hindi ikaw ang pipili ng gusto mong damit. Kasi kung ang tao ang pipili, hanapin niya kung anong bagay sa kanya. Pero hindi naman kabanalan sa Diyos. Pero kapag ang Diyos ang pumili ng damit para sa kanya, ang ibibigay ng Diyos sa iyo ay yung maluluwalhati mo ang Panginoon. Diba? Kahit gaano po yan kamahal, kung kita naman ang mga kilikili, kita naman ang mahal, nangingintab pa yan sa kung ano-ano mga bato-bato, ay wala namang kabanalan, useless lang din po yan. Hindi po yan katutuwaan ng Panginoon. Mas maigi pa yung nasa ukay-ukay kung ang ganda naman ng resulta. Kaya tayo mga minamahal, ang hanapin natin, mabuhay tayo hindi sa pagiging materyoso. Dahil kapag ibinungad sa iyo ng iyong pastor, ng inyong mga ngaral, ang ganong aral na patunay na ikaw ay lingkod, namumuhay katulad ni Kristo, ay dapat makakita sa iyong pamumuhay, ikaw ay mayaman at hindi ka naghihirap. Isipin nyo, anong sabi ni Kristo? Ang sino mang ibig sumunod sa akin ay pasanin ang kanyang krus. May krus pa nga Pasanin ang kanyang krus araw-araw. Anong krus mo? Di ba?
Iba-ibang krus natin. Minsan binibigyan tayo ng mga anak na matigas ang ulo. O kaya naman may mga tao na gumagawa sa atin ng mga hindi mabubuti. Kaya may mga tao na yun mga krus yun yung mga tiisin natin, mga pamilya natin, maaring hindi natin sila'y laging kumukontra sa ating mga naiisin. Asawa mo, anak mo, o sino man. May mga krus tayo, o kaya yung mga taong gumagawa ng hindi maganda, ng lalamang sa'yo. Maraming krus marami po yan na magiging krus sa atin. Pero ang sabi, kailangan pasanin. Pasanin ang iyong krus at sumunod sa akin. Pasanin sa araw-araw. Ay may mga tao ayaw ng pagtitiis. Lord, pwede namang maging Kristiyano pero walang mga hirap sa buhay. Pwede ba yun? Pag ikaw na'y masagana, nasa na yung hirap doon? Siyempre, mayroon pa rin. Dapat. Ngayon, kung ikaw man ay bigyan ni Lord, ay hindi lang yan ay para sa iyo. Maaring pinadaan lang yan sa iyo. Amen. Kumbaga, ikaw lang yung instrumento para din gamitin para sa iba. O, di ba? Ay bakit si Lord mayroon taong pinili na ganon? Malay nyo, kung sa iba gagawin yan, hindi naman niya magawa yung layunin ng Diyos, di doon yun sa magawa ang layunin ng Diyos. May mga purpose kasi si Lord dyan. Kaya dapat alam natin yung purpose ng Panginoon. Kaya yun ang ating sinasabi ulitin po natin, yung mga kasabihan na yan. Di mo kasalanan na ikaw ay ipinanganak na isang mahirap. Pero kasalanan mo na pag ipanganak ka pang isang mahirap. Hindi po totoo yun. Kaya maraming nag-ambisyon tuloy na yumaman. Nangarap, tumaya kung saan-saan. Sa luto, tumaya sa... Marami akong nakikita mga Kristiyano daw Kristiyano pero tumataya sa sugal. Bakit? May paghahangad. Hindi po kasi sa ganong paraan ang pagpapala ng Diyos at ang biyaya. Kasi simula't simula pa lang, yung pagdating sa pagkain, dapat sa kaparaanan ng Diyos. Anong bang kaparaanan ng Diyos? Genesis pa lang, sa pawis ng iyong mukha kakain ka, pagpapaguran mo. Pagpapaguran mo. Hindi yung mayroong kasamang pag-iimbot na nanggagaling sa pag-aari, nanggagaling sa pag-aari ng ibang tao. Nasa kautusan ng Panginoon yan, huwag kang mag-imbot. No? Huwag kang mag-imbot. Gusto mong magkaroon ka ng pera pero nanggagaling sa kapwa mo na sa ganong paraan. Hindi sa pamagitan ng negosyo, hindi sa pamagitan ng paghanap buhay, trabaho. Gusto niyang madali lang yung kanyang pagyaman. Instant millionaire. Kaya yung mga nagsasabing Kristiyano pero taya sa mga sugal. Kristiyano ba talaga kayo? Dapat mag-isip kayo. Dahil sa Panginoon, hindi ganun ang paraan ng Diyos. Dapat tayo mamuhay kung ano yung kanyang nais. Hindi para sa ganun, para yumaman ka ng biglaan. Di ba? Puro pag-iimbot lang din yan. Wala ka, hindi ka naman tataya kung wala kang iniisip na makukuha doon. Pero pag ibinigay sa'yo yan, nang wala kang ginastos, di ba? Halimbawa, hindi mo naman inimbot, hindi mo naman hinangad, pero binigay sa iyo ng Panginoon. At least, naligtas ka doon sa utos na huwag kang mag-imbot.
Pero sinisiguro ko nag-iimbot talaga pag tumaya ka eh. May pag-iimbot ka eh. Dapat talaga hindi magkaroon ka ng pag-iimbot sa puso. Ano po? Kundi yung kung ano ang kalooban ng Panginoon. O ito pa isa, pahayag sa Revelation 2 talatang 9. Basahin nga po natin ito. Nalalaman ko ang iyong kapighatian. Ito po sa iglesia sa Smyrna. Sa anghel ng iglesia sa Smyrna ay isulat mo. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng una at ng huli na namatay at muling nabuhay. Nalalaman ko ang iyong kapighatian at ang iyong kadukhaan. Church ito, datapot ikaw ay mayaman. At ang pamumusong ng mga nagsasabing sila'y mga Hudyo at hindi sila gayon, kundi isang sinagoga ni Satanas. Bakit mo sabihin hindi namumuhay yan? Ayon sa buhay ni Kristo. Dahil nakakita mong sedukha. Tingnan niyo po ito, iglesia sa Smyrna. Nalalaman ko ang iyong kadukhaan. O iglesia yan. Talaga pang pinaabot pa yung bagay na yon sa kanila. Nalalaman ko ang iyong kadukhaan. Dukha, ano? Kapighatian at ang iyong kadukhaan, datapot ikaw ay mayaman. Yan ang hindi nakikita ng mata ng tao, yung kayamanan. Na hindi kayamanan dito sa lupa. So, isa lang po mga minamahal ang aking nais linawin. Sa puntong yan, napakadelikado yung aral ng prosperity. Ano po? Pag ikaw ay totoong namumuhay kay Kristo, dapat makita na ikaw ay mayaman. Dahil yun ang isang batayan nila, na ikaw ay namumuhay kagaya ni Kristo. Mali din, kasi si Kristo na pagtutularan nila, hindi naman nagpayaman dito sa lupa. So maling-mali yung aral talaga na yan. Kahit saan mo tingnan, mali yung aral na pag namumuhay ka raw, kagaya ni Kristo, ay mayaman ka dito sa lupa. Ay si Kristo, natutularan mo, hindi naman siya mayaman sa lupa. Sinong Kristo yung patutularan mo? Nag-iisip ba sila? Sinong Kristo yun? Mga minamahal, napakapalad ng mga taong kahit dukha ka, kahit ikaw hindi mayaman, pero ang puso mo ay nalulugod sa kalooban at pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Sa kanyang mga utos, doon ka masaya. Wala kang ibang hangad kundi parangalan ang Panginoon sa buhay mo, paglingkuran mo siya, luwalhatiin mo siya, magtapat sa Kanya, hanggat buhay, at nandoon ang iyong kagalakan sa pagsunod sa Kanyang mga utos. Yun yung mga taong mapapalad. Dahil sabi ng Panginoon, sa aklat ng Lucas 11:28 ba? May naglakas ng kanyang tinig. Ang sabi doon, mapalad ang tiyan na sa iyo'y nagdala at ang suso na yung sinususuhan. At ang nagpasuso sa iyo. Yun ba yun? Meron ba dyan sa Lucas? Babasahin ko lang po sa aklat ng Lucas. At nangyari, 27, na nang sinasabi niya ang mga bagay na ito, ang isang babaeng mula sa karamihan ay naglakas ng kanyang tinig at sinabi sa kanya, mapalad ang tiyan sa iyo'y, ang tiyang sa iyo'y nagdala at ang mga dibdib na iyong sinusuhan. Datapot sinabi niya, oo, bagkos na lalong mapapalad ang nangakikinig ng salita ng Diyos at ito'y ginaganap. Ano raw?
Narinig niyo po ba? Bagkus na lalong mapapalad ang mga nangakikinig ng salita ng Diyos at ito'y ginaganap. Tapos sasabihin nila, wala na raw higit pa kay Mariang mapalad. Si Maria daw ang pinakamapalad sa lahat ng babae. Sabi nila. Ano po? Pero meron pong sinabi si Kristo dito. Anong sabi? Oo, bagkus na lalong mapapalad ang nangakikinig. Lalo daw may mapalad. Pero may mas lalo pang mapapalad. Alin? Yung nangakikinig ng salita ng Diyos at ito'y ginaganap. Babae man yon o lalaki, lalong mapalad yon. Kung nakikinig yon at gumaganap ng alin? Ng salita ng Diyos. So mayroon po ba kayo nakitang mas mapalad pa kaysa ina ni Kristo? Yung nakikinig at gumaganap ng kalooban ng Panginoon. Di ba? So ano ibig sabihin? Hindi naman lahat lalaki nakikinig pati babae. So doon mayroon ding babae doon na nakikinig at tumutupad. Mas lalong mapalad. So ngayon, saan nila nakuha yung batayan na makikita lang ang tunay na pagpapala sa pamamagitan ng bagay na material na ikaw ay sumasagana? Mali yun. Nandoon mas lalong mapapalad yung mga taong nakikinig. Ulitin natin, nakikinig ng salita ng Diyos at ito'y ginaganap. Kaya ano po ang dapat nating paniwalaan? At kung ano ang dapat nating sundin? Kung ano yung salita ng Panginoon, siyang ating dapat sampalatayanan. Makinig sa salita ng Diyos at ito'y gaganapin. Pagpalain po tayo ng ating Diyos na buhay at banal, makapangyarihan sa lahat. Sa inyo pong lahat, ang andito lang po tayo. Ingatan kayo ng Panginoon. Smile and God bless everyone.